Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is kailan ang isang daang taong paghahari ni Kristo. At mayroon po tayong concept na perennialism. Perennialism is the belief that Christ will return before the millennialism, a future period of peace, righteousness, and the visible reign of Christ on earth. Perennialism emphasizes the future, boldly return of Christ followed by a literal millennium. This view takes serious promises a restored creation and reign Messiah. The heart of the doctrine is the glory of Christ as King, who will make all things new. At may kita po natin to sa Revelations chapter 20 verse 10 to 6. Ang sabi po rito, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key of Ives, and holding on his hand a Greek chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the evil of or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the Abyss, and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nation anymore until 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the soul of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They are not worshipped the beast, or its image had not received its mark on their foreheads. On their hands they came to life, reigned to Christ 1,000 years. The rest of dead did not come to life until 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed the holy are those who are share in first resurrection. The second death has no power over them, but they will be possessed of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years." So, ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. So, sa first teaching po natin, kingdom. King Jesus transformed the world. So, yung mundo pala, itatransform pala siya ng Panginoong Jesucristo upang kanyang kaharian, kung saan siya yung maghahari at kabutihan ng mananaig. Ngayon naman, sa second teaching na tayo, return, Jesus will come back in visible glory. So, yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi siya yung malabong mangyari dahil 100% gagawin ng Panginoong Jesucristo yung pagbabalik niya at babaguhin yung mundong nilikha niya mula sa kasamaan. Ngayon naman sa third teaching na tayo, New Earth. The world will be fully restored. So, ito na yung sinasabing bagong mundo. Na pag dumating yung Panginoon, yung mundo natin, magkakaroon siya ng panibagong mundo na kung saan i-restore niya lahat simula doon sa kasamaan hanggang sa magiging mabuti na lahat ng tao. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, have hope, for there is hope in Christ. So, manampalataya daw tayo palagi at magkaroon tayo ng tiwala, kagaya ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi nga, yung Panginoon may tiwala siya sa atin na magbabago tayo. So, dapat din tayo magtiwala sa Panginoon na babalik siya sa mundo upang kunin lahat ng kanyang anak. Ngayon naman, sa second application na tayo, long for Christ's return. So, paghandaan natin yung pagbabalik ng Panginoon. Even though matagal man siya bumalik or nagpe-prepare pa sa kanyang pagbabalik, dapat maging handa rin tayo sa kung saan at paano siya darating sa mundo natin. Ngayon naman sa third application na tayo, prepare the way for the Lord. So, kailangan yung sarili natin, maging prepared tayo sa lahat ng mangyayari sa buhay natin. Kailangan natin i-prepare yung sarili natin sa mga bagay na dapat mangyayari at ibibigay ng Panginoon na dahilan sa buhay natin. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating last part, which is in discussion. How does believing in Christ's return give you a strength and hope in today's broken world? Sa akin naman, nagkakaroon kasi siya ng malaking impact sa akin na kung saan naniniwala talaga ako na babalik at babalik ang Panginoon. Kasi nga,
yung propesiya niya sa Biblia, nangyayari at nangyayari na sa mundo natin. And yung pagbabalik niya yun, hindi malabong mangyari dahil nga ipinangako niya yun sa atin na nasasaad yun sa Biblia. And napakalaking bagay na babalik siya dahil sa ganun, lahat ng mga tao hindi na magkakaroon ng kasamaan or hindi na magkakaroon pa ng kamatayan sa kanyang muling pagbabalik. At ngayon naman sa alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion na natin na kailangan mo talagang hantayin yung isang bagay kahit na matagal man siyang mangyari. Kasi nga, gaya nga na nangyayari ngayon, kailangan na natin hantayin yung Panginoon sa kanyang pagbabalik. Upang sa ganun, mas maging maayos yung pamumuhay ng bawat tao. Sa second alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po ito sa buhay ko upang sa ganun, palagi kong tatandaan sa sarili ko na nandyan yung Lord sa buhay natin, na kahit anong mangyari sa buhay natin, bibigyan na tayo ng lakas at kabutihan sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.